Hiyaw, mga katropa, may bagong anime ang lalabas ngayong taon, at sinasabi nilang ito ang pangtapat sa solo level ang nahango rin sa manhwa o webtoon. Tara panoorin natin ang trailer nito nang mahusgahan na. 剛力亮が38歳。俺は今日死ぬんだな。今回の任務は必ず成功させねばならん。その代わりそれに見合う報酬をやろう。だがよくも俺にこんな仕打ちを。大柄大勢。帰ってボスに伝えろ。未払いの給料と退職金をよこせって。ついてみろ。どういうことだ。俺は過去に戻ってきたってことか。見つけたぞ俺の金づる。こいつはな、こうやって使うんだよ。もしかしてあなたですか？このままムザムザと犬死にしてたまるか。チャンスをやろう。できるものなら真の王座についてみろ。 Kamusta, maganda ba ang trailer nito sa anime? Gagawan ko ito ng recap sa manhwa ng mauna tayo, tapos na ang kwento nito sa manhwa, kaya hindi kayo mabibitin hanggang matapos ito kapag nagustuhan ninyo. Kung magustuhan ninyo ang kwento, comment lang kayo nang malaman ko. Ano, fair na, simulan ang bakbakan. Unang kabanata, sinimulan ang kwento sa loob ng isang dungeon o kung tawagin ay tomb, kung saan napakatahimik sa mga sandaling ito. Kaya lang sa loob ay may mga mababangas na halimaw ang nag-aabang rito. Dito ay may isang lalaking hingang-hina na, sugatan, at mukhang nag-iisa na lamang. Galit na galit ang isang ito, napakuyom ang kama o nito dahil sa sitwasyon na kanyang pinagdaanan. Napakadelikado ang lagay ng lalaki dahil sa mga halimaw na ito. Ang kanyang dugo ay nagkalat na sa paligid, na pilit na gumagapang para lang makatakas sa malaimpyernong lugar na ito. Duguan malala ang lalaki, sabi nito, walang hiya ang matandang iyon, paano niya nagawa ito sa akin, sabi ng lalaki. Kaya lang, ang hindi alam ng lalaki may isang mas nakakatakot na halimaw ang lilito. Kahit na nasa napakadelikadong sitwasyon ang isang ito, kita sa kanyang mata ang determinasyon na hindi siya papayag na mamatay sa lugar na ito. Ayun na nga, nasa harapan na ng lalaki ang higanti, halimaw na ahas, na nakabuka na ng husto ang bunganga nito para tapusin ang taong gumagapang na lang ngayon sa kanyang harapan, sabi ng lalaki, hindi ako mamamatay na parang aso rito. Ito si Soju Hyun, 38 years old, at tingin niya ay dito na siya mamatay ngayon. Iyon ay dahil nagmamadali na ang halimaw na lusubin siya, nagkaganito ang kanyang buhay simula noong 15 taon na ang nakararaan. Sa taong 2025, maraming mga ang naglabasan sa mundo, na ang mga tao ay natarante sa pangyayaring ito. Sa bawat paglitaw ng mga ito, nagkakaroon ng lindol dahil sa pagbabago ng lupa, at sa loob ng mga ay may mga relics, mga kagamitan na sinasabing may kapangyarihan. Ang mga bagay na ito ay ang tinatawag na relics, mga kagamitan na naging dahilan ng malaking pagbabago ng mundo, dahil pinag-aagawan ang mga ito, gawa ng angking kapangyarihang dala ng mga ito. Ang mga kagamitang iyon ay may kakayanang bigyan ng iba't ibang abilidad ang humawak nito. Dahil rin doon, ang kwento ng buhay ng mga tao ay nag-iba na, at patuloy itong nababalitaan sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya maraming tao ngayon na binubuwis ang kanilang buhay mahanap at makuha lamang ang mga relics na iyon. Ang taong ito, o ang ating bida ay sinimula ng paghahanap ng relics ng late na o kung kailan matanda na siya, ganun pa man, sa kabila ng kanyang paghihirap ay natagpian niya ang isang kakaiba at malakas na relic. Ang relic na nakuha ng bida ay ang, The Archist's Relic, may kakayanan itong bigyan ang owner nito ng talino pagdating sa mga tomb, kaya masaya ito dahil alam niya na mababago na ang kanyang napakahirap na buhay dahil sa bagay na ito. Kaya lang, mukhang huli na ang ating bida, dahil nagkaroon na ng bagong batas ang mundo. May mga taong sagapa na kinukuha halos lahat ng relics, at gumawa ng bagong grupo mga batas na maglilimita sa taong bayan. Isa lang ang paraan ng ating bida na makasurvive sa mga buwaya na sagapa sa kapangyarihan, iyon ay ang magtrabaho sa mga ito, at dahil sa kanyang abilidad pagdating sa excavation o paghaukay, mabilis na natanggap ang ating bida ng grupong ito. Ang trabaho ng ating bida ay hindi naging madali, dahil madalas nababahiran ng kasamaan ang kanyang mga kamay sa grupo na sinamahan niya,
naging smuggler, magnanakaw. At espiya ang isang ito, kaya nabansagan ito ngayon ng Tomb Raider, dahil halos ubusin na niya ang mga relic sa mga tomb na lumilitaw, kaya lagi itong pinaghahabol ng mga awtoridad. Ang pangkat na pinamunuan ng ating bida ay talagang nagbigay ng matinding yaman at kapangyarihan sa kanilang bossing, dahil doon, dumating ang panahon na ang kanilang amo ay naging pinakamakapangyarihan na relic user ang isang ito, iyon ay dahil sa ating bida. At habang patuloy ang pagtaas ng kapangyarihan ng kanilang bossing, dito naman naging pangit ang tingin sa ating bida, dahil nagtatrabaho raw ito sa isang diktador, buwaya, at sakam na nilalang, kaya lang dahil sa kahirapan ng buhay, at nais na mag-survive sa napaka-unfair na mundo, patuloy pa rin siyang nagtrabaho sa kanyang boss. Tiniis niya ang lahat ng masasakit na salita, ang kahihiyan, dito ay nabigyan siya uli ng isang misyon, kaya lang isa na itong trap sa ating bida, dahil isang imposible at nakamamatay na misyon ang kanyang susuungin ngayon. Dahil sa abilidad ng ating bida ay talagang napaka-husay maghanap ng tomb at mga relic. Ang isang ito ay nagkaroon ng pangamba, kaya kinailangan na nitong ligpitan ng ating bida. Kasalukuyan, rito ay nahaharap sa bingit ng kamatayan itong si So Ju-hyun, halos lingkisin na siya ng halimaw na ahas na ito. Matindi na ang kanyang takot, at hindi na niya alam ang gagawin, dito ay nakahawak ito ng isang bato na gagamitin para lumaban sa halimaw. Ayun na nga, pagkahawak sa bato, agad niya itong binato sa halimaw, walang hiya kang ahas ka, kinain mo na mga kasama ko, hindi ka peren busog. Wala na talagang magawa itong ating bida, sabi nito, sige kainin mo ako, at wawasakin ko ang buong katawan mo sa loob, sabi nito. At ayun na nga, bamuka ng napakalaki ang bibig ng halimaw, akmang kakainin si Ju-hyun. Sabi ng ating bida rito, kahit raw mamatay siya, at maging isang malta, gagawin niya ang lahat ng paraan para sirain ang buhay ng taong naglagay sa kanya rito. Kaya lang may isang tinig ang nagsalita, kainis ka naman ang ingay mo, na naging dahilan para matigilan itong ating bida. Maya-maya pa'y sa hindi maipaliwanag na dahilan, umiwas ang halimaw, inis naman na nagtanong itong ating bida, anong sabi mo? Tanong nito, nagulat ang mayari ng boses na naiintindihan pala siya ni Ju-hyun, ano naririnig mo ako? Tanong nito, sabi naman ng ating, matagal na akong nakakarinig ng boses ng relic. At sumigaw pa ang ating bida, sabi nito, hindi ko alam kung anong klase kang Diyos-Diyosan, habang mabait pa ako ngayon, alisin mo ang ahas na ito, at paalisin mo ako sa lugar na ito, matapang na pakiusap ng ating bida. Sabi pa ng boses, sa tingin o ba talaga kaya mo pang mabuhay sa katawan mong iyan, sabay tingin ito sa kanyang katawan, iyon ay dahil putol na ang katawan ng ating bida, na kahit pala hindi ito tudesin ng ahas ay talagang mamamatay na ang ating bida. Dito naging malinaw sa isang ito ang katotohanan na talagang katapusan na niya, hindi lang niya napansin ang kanyang sitwasyon dahil sa galit nito sa mga taong gumawa nito sa kanya. Sabi pa ng boses, kahit nagtataglay ka ng talento na napakahusay, at may lakas ka na hindi mo pa nagagamit, sayang lang at huli na ang lahat para sa iyong buhay, sabi ng boses na ang halimaw ngayon ay nasa harapan na ng ating bida na talagang parang kakainin na siya. Sumagot itong si Ju-hyun, huwag mo akong kausapin na para bang kilala mo ang lahat sa akin, tingin mo ba ginusto ko ang mabuhay ng ganito, sabi niya. Inis na inis talaga itong ating bida, iyon ay dahil sa kahirapan ng buhay na mayroon siya at sa kanyang sinapit na nagpaalipin siya sa mga buwaya. Galit na galit itong si Ju-hyun, sawa na siya sa buhay niya, gagawin raw niya ang lahat para lang mapatay ang matandang nilalang nag-aaman na Sum-iron ng kanyang buhay. At isang liwanag ang kumawala rito, na natutuwa sa ating bida, sabi nito, pinahahanga mo talaga ako, nakakapanghinayang rin ang kakayanan mong iyan kung hindi mo magagamit. Anong ginagawa mo? Tanong ng ating bida, sabi naman ng tinig, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. At dito ay may isang ibon ang lumitaw, sabi nito, sige nga, tignan natin kung magagawa mong makuha ang trono ng hari sa isa pang pagkakataon. Dito may pagbabago na sa mukha nitong ating bida, na wala ang dugo, sabi nito, anong haring pinagsasabi noon, at nagtataka ito kung sino ang nakausap niya, kung ito ba raw ay isang hero rank o isang god rank na relic. Maya-maya pa'y biglang nagtaka itong ating bida, dahil nakita niya na buo pa ang kanyang binti. Dahil doon, napatayo itong si Ju-hyun, anong nangyari, buo uli ang mga binti ko, pagtataka nito.
Bakit ganon? Okay na okay ako ngayon, anong nangyari, nawala rin ang mga sugat ko. At biglang napalingon itong ating bida sa loob ng lugar na kinaroroonan niya. Iyon ay dahil ang mga tao rito ay pinagkaitinginan siya, na parabang nababaliw si Jeo Hyun. Ngayon ay nasa police station ang ating bida, at mga ito ay inis na inis kay Jeo Hyun. Sabi ng lalaking officer, "Hoy ikaw, gutom ka ba? Anong pinagsasabi mo?" Tinatanong ko ang pagkakakilanlan mo. Huminahon ang ating bida, umupo ito, at nakipag-usap na ng matino sa lalaking nasa harapan niya. Dito ay naiisip ng ating bida na maaari ang ibon na nakita niya ang may agawan nito, kaya lang napapaisip pa rin ito kung iyon ba ay isang panaginip lang, pero malinaw sa kanya na totoo ang lahat ng iyon. Dito ang officer ay galit na galit kay Jeo Hyun, dahil tinatanong siya at lumilipad ang isip ng ating bida. Sabi naman ng kasama nito, "Suko na talaga ako, sabi nila ngayong 2025 raw ay wala nang uuwi ng bahay." Nang marinig ng ating bida ang taong binanggit ng lalaki, dito ay natigilan ito. Kaya napatingin ito sa paligid, alam niya na wala siya sa taong 2025, kaya bakit ito ang taong binanggit ng officer? At nang makita niya ang bagay na ito sa pader, Enero 1, 2025 ang taong nakalagay, kaya mas lalong nabaliw si Jeo Hyun. At nang makita pa nito ang batang ito, dito unti-unting naalala ng ating bida ang lahat. Pamilyar sa kanya ang batang ito, dahil ito ang dating batang nalasing at nakipag-away sa kanya, kaya dinala sila sa police station. Dito ay napahampas na lang ito sa kanyang binti. Hindi siya makapaniwala sa nangyari, totoo ba raw na nakabalik siya sa 15 taong nakararaan. At dito ay naalala niya ang sinabi ng ibon, "Tignan natin kung magagawa mo nang makuha ang trono ng hari sa pagkakataong ito," kaya gulat ang ating bida. Kaya nang unti-unting matanggap ni Jeo Hyun ang nangyari, dito malinaw sa kanya ito ang panahon kung kailan payapa ang lahat. Ito rin ang panahon bago lumitaw ang mga God Rank Relic. Kaya isang magandang ngiti ang lumitaw sa ating bida, iyon ay dahil may pagkakataon siyang makuha itong lahat. Ang kanyang nakaraang kaalaman, at alaala ay nananatili parent, kaya magagawa niyang mangolekta ng mga relic ng mas maaga kaysa sa iba. Kaya natatawa-tawa na lamang ang isang ito sa mga bagay na samasagi sa kanyang isipan. Iyon ay dahil tumitibok ng mabilis sa kasabikan ang puso nitong si Jeo Hyun, ang maisip pa lang kung gaano siya lalakas at hindi na siya makapag-ante. Sa pagkakataong ito magtatagumpay kaya ang ating bida na makuha ang trono ng pagiging hari ng mga Tomb. O maging Tomb Raider King. Abangan! Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, comment ninyo lang ang "Array ko." At dito na nagtatapos ang ating recap. Salamat sa panunood mga kaibigan, sa susunod uli.